sa magandang introduction. Kayo po ba gising? Nagising na kayo, no? Hallelujah. Nakapagkape na rin po. Sarap po ata magising kanina, no? Pag naaamoy mo na yung kape. Okay? Sana po sa bawat pagising po natin, nandun po kagad yung willingness natin to serve the Lord. The reason why we are still alive today, dahil binigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Panginoon to worship and serve Him. Hindi po tayo nabubuhay para sa sarili lang po natin. Tayo po'y buhay because meron po tayong obligation, meron po tayong kailangan gawin, meron po tayong dahilan. This is to glorify God. This is putting God first sa buhay po natin at hindi po yung kape. No, yung iba, kapag walang kape, wala daw prayer. Sino po dito yung natutuwa na dumaan lang po si Yuan? Hallelujah. Praise God. Hindi po natuloy si U2. Hallelujah. Tayo po ay pinotektahan ng Panginoon. No? Tuwang-tuwa po tayo dahil tayo po ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Okay? At alam niyo po, actually, alas 3 na po ako natulog that night o that early morning dahil nung pong patulog na ng 2 a.m., sino po yung medyo 1:30 po, medyo okay na, no? 2 a.m., medyo pahiga na. Kasi may power na po sa bahay namin, sa lugar namin. Pahiga na ng 2 a.m. Bigla, may nag-alarm. Sabi ko, Lord, kulang pa yata. No, still praying hanggang 3 a.m. until tahimik na po. Hallelujah. Parang manghang-mangha kayo. Ako po, inggit na inggit po ako sa mga taong madikit lang yung likod sa kama, tulog. Mas naiinggit ako sa mga taong masandal lang sa mga upuan na yan, tulog. Tingnan mo yung katabi mo. O, bantayan mo lang. Okay. Okay. Patulog pa lang. Okay. Patuloy pa rin po tayo, no, sa tema natin this November. It's about the importance of obedience sa ating Panginoon. No, ito po yung pinaka-highlight po natin, lalong-lalo na po yung pinaka-topic po natin for this anniversary. No? Wala pa ata kayong t-shirt, no? Nahuli ako Okay, nahuli tayo. By the way po, maaga na po namin na-announce yung t-shirt ko. Kasalanan niya na po kung wala po kayong t-shirt. Okay? So, to believe is to obey. Kaya nga po, this is important. Bakit nga po importante na tayo sumunod sa ating Panginoon? Una, di po ba mga tao mahilig sa benefits? Malapit na po yung 13-month pay. Yung iba, pastor, nakasangla na. Alam niyo po, kahapon, mag-withdraw po ako. Nagmamadali na po, no? Pangatlo po ako, tuwang-tuwa ko po, pagdating ko sa NTEC. Okay? Pangatlo. Pero yung nasa unahan, 5 yata yung ATM card. Ang daming pinipress. Tapos maririnig mo aandar yung makina, yung ATM. So, ibig sabihin, naglalabas siya ng pera. Sabi ko, pang 15 yata ako, kahit 3 lang kami. Okay? Tapos yung pangalawa, ganun din. Sabi ko, hindi yata pwede yung isang ATM lang dito. Dapat ata pang marami yan. Although madalas po akong nag-withdraw doon. Pero eto po, bakit po may pagpapala? Dahil tayo po ay nagdideposito ng pagsunod sa ating Panginoon. So marami pong dahilan kung bakit po tayo kailangan sumunod sa ating Panginoon dahil hindi po natin kayang sikapin at ikip ang buhay natin ng may buhay na walang hanggan. Yung buhay po dito sa lupa, hindi po yan para yumaman ka lang, para mag-enjoy ka lang sa buhay, para maging healthy, maging strong, at ma-enjoy lahat ng bagay dito sa lupa.
Nandito po tayo sa lupang ito to glorify God. Dahil ito po yung naging dahilan kung bakit po nawala sa Garden of Eden si Adan at Eva, because they actually disobey God. At ang gusto ng Panginoon, all out. Kung tayo susunod sa ating Panginoon, no question asked, all out. Diretso. Kasi nga po, siya lang po yung may alam kung ano po ang bukas para sa atin. Alam niyo po ba kung mag-aalmusal ba kayo bukas? Hindi po natin alam. No? Huwag niyo sabihin sa akin na bata ka pa. Ang daming mga namamatay na hindi ganon katanda. Huwag niyo po sabihin healthy ka ngayon. Meron akong kasama noon nung nag-gym. Alam niyo po, nag-gym din ako. Ang laki ng katawan. Kaklase ko siya sa gym. Madalas kaming magkasama, nagkikita sa gym. Pero one day, siguro 1 month na hindi ko nakikita. Sabi ko, lumipat na ba ng gym si ganito? Sabi, hindi ba alam? Natake siya. So wala po sa laki ng katawan niya, Caleb. Kaya tuwa si Eric eh. Okay. Nasa pagsunod po sa ating Panginoon. Kaya nga po, importante po ang pagsunod because this is the right thing to do. Ito po yung kailangan at tama lang gawin. Kasi po hindi po natin kayang i-keep ang buhay natin. Hindi nga natin alam when will be the last breath eh. Bad breath ba yan o hindi? Hindi natin alam kung kailan yan. Pero ang pinakamaganda ay yung habang may oras pa, sumusunod na po tayo sa Panginoon. Huwag po kayong maniwala na yung last breath natin, dun concern ang Panginoon para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi po. Sabi po ng Matthew 7:21, I do not know you. No? Sabi po ng Matthew 7, did we not prophesy? Did we not heal the sick? Did we not do miracles for your name, to your name? Pero sabi ng Panginoon, I do not know you. Ano po yung mahalaga? As we obey God, nakikilala po natin siya at nakikilala po tayo ng Panginoon. Hindi po yung nagpipray ka lang, you are doing your obligation to serve the Lord para kang Pharisee. Pero tayo po, nag-serve tayo, nag-o-obey tayo sa ating Panginoon because we want to have this good relationship na ma-maintain natin for His glory. Amen. Kaya nga po, importante po yung pagsunod. Kaya nga po, ang true repentance ay bunga po yan ng pagsunod. Hindi ka talaga nag-repent kung hindi ka talaga sumusunod sa ating Panginoon. Kaya nga po tayo nag-repent kasi alam natin at nakilala natin na nagkamali po tayo sa pagpili natin. Nagkamali po tayo sa desisyon natin. Kaya nga po tayo sumusunod. At kaya po tayo nag-repent dahil kinilala natin na yung bagay na ginawa natin, hindi ito tama sa plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya po kapag tayo po ay nagkaroon ng true repentance, sumusunod po tayo. Hallelujah. Mukhang masunurin na po kayo lahat no? Kasi gusto niyo na matulog Hallelujah. So last Sunday pa pinag-usapan po natin, obedience leads to spiritual growth. The more na tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon, the more nakikilala po natin siya. No, parang yung isang kwento habang nagpupuri tayo kanina, naalala ko lang po to. Sabi nung lalaki nagdadrive, Lord, use me tonight. Patunayan mo that you are with me. Sabi ng Panginoon sa kanya, okay, turn right. Pag turn right niya, may Walmart, bili ka ng 2 galong fresh milk. Okay? So sabi niya, Lord, hindi po ako uminom ng gatas. 2 galong gatas. So sabi niya, wala na rin akong anak na medyo bata para uminom ng gatas. Pero po yung word. So bumili po siya ng 2 galong gatas. Tapos, nagtataka siya, bakit yun yung word ng Panginoon sa kanya? So nag-drive po siya. Tapos sabi ng Panginoon, okay, turn right ulit. Nag-turn right, nakita niya yung pupuntahan niyang lugar, medyo hindi magandang lugar. Gabi na. Tapos sabi ng Panginoon sa kanya, hinto mo. Sa left side mo may bahay, katok ka. Dalhin mo yung 2 galong gatas.
So, sumunod siya kasi po ang panalangin niya is, Lord, use me tonight. Para po ma-confirm na that God is with him. Pagkatok po niya sa bahay, walang sumagot. Okay? Lord, walang sumagot. Atras na. Kasi po, nakakatakot yung lugar. Okay? Kilala po yung lugar sa mga magnanakaw, sa mga hold-upper, okay? Sa mga natutulog ng maaga, katulad ninyo. Pagkatok niya ulit, medyo linakasan niya, may sumigaw, sino yan? Okay, kasi nga po, yung lugar, hindi ganon ka-desente. Hindi rin siya makasagot kasi hindi niya kilala. Katok ulit siya. Pagbukas niya, ano? Sabi niya, binibigay ko lang po itong 2 galong gatas. Sabi niya, Han! Halika, sabi niya. Tumugon si Lord. Paglabas ng babae, ng asawa niya, pagkita niya doon sa 2 galon, sabi niya, are you an angel of God? Kasi nag-pray pa lang kami dahil yung anak ko wala nang madeding gatas. Hallelujah. Kaya nga, the more tayo sumusunod sa ating Panginoon, the more nakikilala natin siya, the more nakikita natin how good He is. Kaya nga po sa lalaking ito, nag-grow po siya spiritually. Hallelujah. Kaya nga po sa pagsunod, sa bawat pagsunod po natin, may pagkilala at paglago sa pananampalataya. Hallelujah. Kaya nga po, the Lord wants us to use us for His glory. Kaso nga lang po, are we willing to obey the Lord? All out. Hallelujah. So today, pag-usapan po natin, obedience brings divine protection. Lord, as we pray, let your will be done, and allow us, Lord, to enjoy your word. Maging sa aming pakikinig, dawa, Lord, ang pakikinig ay hindi lamang maging katalinuhan namin, kundi, Lord, maipamuhay po namin ang iyong mga salita. Open our hearts of understanding as we pray, para po makasunod po kami sa aming pag-uusapan, pag-aaralan. Be with us, Lord. Let your Holy Spirit na mag-manifest sa bawat isa. And allow us, Lord, to enjoy every word, every blessings, every manifestation of your Holy Spirit, every gifts, Lord, na binibigay mo sa bawat isa. Ma-enjoy po namin today. As we worship you, Lord, let your Holy Spirit na mag-minister sa bawat isa. And as we listen to your word, Lord, I speak life. I speak shalom to your people. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Sabi po ng Psalms 23, the Lord is my shepherd. Okay? Tapos, the word is, I shall not want. So, yung shepherd pong ito, pong pinasulat ng Panginoon. At si David po, actually, ay mabuting shepherd din. Talagang binibigay niya, dinevote niya yung buhay niya sa mga tupa niya. No, sabi nga niya kay King Saul, patunayan mo kung talagang ikaw ay warrior. Alam niyo po, nung ako ay, kapag ako ay nag-aagaga sa aking mga tupa at may leon o tigre na kumain sa aking tupa, kukunin ko yung aking tupa sa bibig ng tigre o leon. At babanatan ko siya. No? Ibig sabihin, walang armas. Okay, ganun katapang si David pag pinag-uusapan ng kanyang mga tupa. Pero knowing David, kino-consider niya ang Diyos as his shepherd. Ano pong kabutihan? No, kung si Lord po ang kanyang shepherd, binibigyan niyang emphasis right now na merong mga benefits. No, hindi tayo magkukulang. Bakit hindi po tayo magkukulang? Sabi niya, He makes me lie down in green pastures. Ibig sabihin talagang eat all you can. Ibibigay ng Panginoon yung mga bagay na kailangan natin. He leads me beside still waters, no? Hindi tayo mauhaw. He restores my soul. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Bumabalik yung pag-asa. Bumabalik yung buhay. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. So magpapatuloy tayong ginagabayan ng Panginoon para makilala natin at matahak natin ang nais ng Panginoon sa buhay po natin. In verse 4 said, even though I walk to the valley of the shadow of death, the Word of God said, your rod and your staff, they comfort me. I will fear no evil. Okay? Isa sa mga benefit, as we obey God, wala tayong kailangan katakutan. Of course, ang Diyos natin, ang shepherd natin, take note, wala ang mga benefit yan
kung hindi si Lord ang ating shepherd. Okay? Kaya sabi niya, though I walk through the valley of the shadow of death, though I walk through. Ibig sabihin, alam ni David na makakadaan siya. Alam ni David, malalampasan niya yung valley of the shadow of death. Okay? I will feel no evil for you are with me. Sapat na yung presensya ng Panginoon. Hindi yung mga kung ano yung martial arts alam mo, no? Hindi yung mga kusino, yung mga kasama mo, hindi yung may baril ka, may granada ka pa, may dynamite ka pa. Hallelujah. Okay? Kasama mo lang Jesus mo, wala nang takot. Amen? Okay, nag-amen mga. Hallelujah. Kaya nga yung mga gumagawa ng mga washing machine ngayon, may panglalaki na eh. Hallelujah! Amen? Mamaya. Sasabihin na, mamaya, handa ka sa akin. Because your rod and your staff, they comfort me. Ready to protect. Ang kanyang shepherd, kahit nadadaan sila sa valley of the shadow of death. You prepare a table before me in the presence of my enemy. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely, ito po yung verse 6, surely. Pag sinabing surely, pangako po yan. Hindi po yan pangalan ng katabi mo, no? Surely po yun. Surely, pag sinabing surely, it's not automatic, of course. Huwag mong i-claim ang verse 6 kung wala ang verse 1. Hallelujah! Kakaintindihan po tayo? Kasi mo, sinasabi lang ni David kung ano yung mga benefits kapag si Lord ang ating shepherd. So this is not automatic, this is conditional. Okay? Kung si Lord ang ating shepherd, asahan mo to. Surely goodness and mercy shall follow me all the days. Pag sinabing all the days, except Sunday, di po ba? Hallelujah! Oh, tama. Pero Lunes, holiday si Lord pag Lunes. Tama po? O, ibig sabihin, 24/7 po yan. Okay? All the days of my life, ito pa yung maganda, yung kailangan nating asamin. And I will dwell in the house of the Lord forever. Secured na secured ka. Ibig sabihin, yung shepherd mo na nagbigay lahat ng mga pangangailangan mo, lahat ng mga benefits, tapos titira ka pa sa tahanan niya. Anong klaseng buhay meron ka? Kaso nga lang, maraming mga tao right now, ang kinoconsider yung numbers ng numero sa kanilang bank account. Sa totoo lang po, sapat si Lord. Pangako ng Panginoon, di tayo iiwanan, di tayo pababayaan. Kaya nga, we do not need to love money. Ang gusto ng Panginoon, all out. Ang gusto ng Panginoon, sumunod lang po tayo. We will see the glory of God. Amen. At sa lahat ng pagkakataon, as the Lord is our shepherd, patutunayan ng Panginoon ito. Hindi tayo dinala dito sa Calvary Temple para lang matulog. Hindi rin po tayo dinala ng Panginoon dito para lang mag-enjoy. Yes, mag-enjoy sa presensya ng Panginoon. Alam niyo, the reason why we are gathered together every Sunday or kung pang 7 o'clock ka, hindi lang yung to worship God alone or with all your heart. Para po mag-encourage po ng bawat isa as we worship Him, nakaka-encourage din po tayo sa katabi natin. Hallelujah. Now as we raise our hands towards heaven, na-encourage po yung katabi natin to worship God. And this is the reason, alam mo yung premise ko dito, ano po yung verse ko dito? When David said to him, let us go to the house of the Lord. Sabi mo di David, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Why? Kilala po natin si David as a man after God's own heart. So kapag may nakakasama po siyang magpupuri sa templo, sa lugar, sa sanctuary ng Panginoon, he said to it, na kung paano nag-worship si David, ganun din mag-worship ang nagsabing, let us go to the house of the Lord. Kaya nga po, nakaka-engganyo na yung tatay ng pamilya, Kristiyano na. At nakaka-encourage actually na marinig na yung tatay ng tahanan naglilid ng family devotion.
naglilid ng prayer, naglilid ng Bible study. Amen. Bakit ang lungkot ng amen? Hallelujah. Mga manang tahanan, tayo po ang haligi ng tahanan. Tayo po yung pinagmumulan ng encouragement from God's Word. Kaya nga po, napakaliwanag po ng tahanan kapag po si nanay at ang mga anak ay sumusunod sa nais ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, obedience brings divine protection because obedience provides a wall of protection around us. It's a wall of protection around us. And this protection is 24/7. Lahat, of course, covered lahat. Hindi katulad ng life insurance. Okay, mga life insurance, bago bigay, daming tanong. Pero si Lord, kapag nag-obey ka, no question asked. Protektahan ka ng Panginoon. Why? Kasi nga po, may purpose ang Panginoon kung bakit po tayo hanggang ngayon buhay. So sa ating pagsunod, pinoprotektahan tayo ng Panginoon. As I remember, nung ginagawa po yung message na ito, nung pinag-aaralan, meron po akong, ang hirap po kasi magpastor eh. Lalo na magpastor sa ganyang mga tao. Amen? Siya hirap po kasi hindi pa po talagang naranasan noon yung magpastor. Pero may panawagan po ko. Yung last na barkong sakay ko, pinataob na po ng Panginoon ng 48 degrees. Nasa parte po kami ng Alaska, pabalik ng Japan, galing ng Amerika. 48 degrees. Kumbaga po, kung ang barko ay gegewang, kailangan po hindi yan lalampas ng 45 degrees, kung hindi na yung babalik. Pero kami po, tumagilid ang barko namin ng 48 degrees. Doon ko po napatunayan, kung ikaw ay willing na sumunod sa ating Panginoon, the Lord will protect you. Alam niyo po, nung nangyari yon, sabi ko, sige Lord, uwi na ako. Kasi po, nag-extend po ako ng kontrata. Nag-extend pa ako. No? Hindi po safe ang pag-extend ng kontrata, lalong-lalo na sa mga nagbabarko. Dahil din na po kami covered ng life insurance o insurance ng mga barko kapag ikaw ay na-aksidente. Ang insurance kasi within the premise lang ng kontrata. So sabi ko kay Lord, Lord, uwi na ako. At naniniwala ako, magmula noon, protektahan ka ng Panginoon kapag alam niya susunod ka rin. Hallelujah. Kaya nga, kung hindi ako sumunod, kung hanggang ngayon nagbabarko pa ako, baka wala na ako, baka nasa langit na ako. Baka hindi man ako sa langit kasi disobedient ako. Hallelujah. Kaya nga po, mga obedient po, yung mga 7 o'clock, nung ginising po kayo ng Panginoon, alas 7 na. Okay? Sino po yung nag-alarm ng 5 o'clock? Ako po, nag-alarm po ako ng 5 o'clock. Kasi po, sabi po nila, yung mga may edad, di na kailangan ng alarm clock kasi sa ganong oras, nagigising na sila. Okay? Kaya nga po, hindi ko pa tinatanggap yung edad kasi nga po, nag-alarm clock pa ako. Dalawa pa yung alarm clock ko, no? Para po makasiguro na makarating po ako sa oras. Hallelujah. In Job 1, no? Tingnan po yung protection na ginawa ng Panginoon kay Job. Okay? Actually po, before this event, si Satan po, he's actually roaming around sa earth, pabalik-balik sa earth and heaven. At kinausap siya ng Panginoon sa third heaven, the court of heaven. Dito po, nag-a-accuse si Satan day and night sa mga Kristiyano. Okay? Dito po sa court of heaven. At posible si Satan, no, as he roam around, hindi naman po siya omnipresent eh. Ibig sabihin, tinitingnan lang ni Satan kung may pagkakataon sa mga anak ng Diyos kung pwede niyang pahirapan. Kung may pagkakataon, nabigyan siya ng pagkakataon. Pero ito na, pinagmalaki ng Panginoon si Job. Sabi ni Lord kay Satan, have you noticed my servant Job? Okay, pinagmalaki ng Panginoon si Job. He is the finest man in all the earth. He is blameless. A man of complete integrity. Take note, si Lord ang nagsasalita dito. Hindi yung kapitbahay ni Job. Okay? Si Lord. No, tingnan mo in verse 8. And the Lord asked Satan. Okay. He is blameless, a complete integrity. Alam niyo yung complete integrity? Na kahit tulog yan, wala kang makikitang hindi o kapintas-pintas sa kanya.
He fears God and stays away from evil. Actually po, yung verse 8 na to, nakasulat po yan sa verse 1 ng chapter 1 ng Job. Inulit lang. Okay, ganun to in-introduce si Job na sa verse 1 pa lang that he was blameless, a man of complete integrity, he fears God and stays away from evil. Okay? Pero bakit di napapansin ni Satan si Job na that this man is a man of integrity, that he fears God? Pero sumagot si Satan, kaya nga po hindi napansin, sabi ng verse 9, Satan replied to the Lord, Yes, nakikita ko siya. But Job has good reason to fear God. You have always put a wall of protection around him and his home and his property. Yes, napapansin ko siya. Kaso, hindi ko siya mahawakan. Hindi ko siya makanti. Okay, wala akong magagawa sa kanya because of the wall of protection around him, around his family, around his property. I mean, when you obey the Lord, ito, Old Testament po ito. Si Job ay sumusunod sa ating Panginoon base, although wala pa yung Ten Commandments dito. Kasi po, yung Job ang unang o pinakamatandang libro sa Old Testament. So, una siyang nasulat, bago pa yung Genesis. So, yung manner ng pagsunod ni Job, base kung paano niya nakikilala o paano siya kinakausap ng Panginoon. So, base ito sa Old Testament. So, you have made him prosper in everything he does. Look how rich he is. Kung kapampangan ka, his. Hallelujah. Kaya nga, yes, pinagmamalaki mo siya kasi may wall of protection eh. Yes, napapansin ko siya pero wala akong magawa. Ganito po yung mga tao na sumusunod sa ating Panginoon. Meron tayong wall of protection. Pero we know na si Job, hindi lang po siya, o dahilan kung bakit nakapag-penetrate si Satan sa kanya because of he was self-righteous. Pero right now, as we serve the Lord according to His grace, kaya nga po, sumusunod tayo sa Kanya dahil alam natin, sa pamagitan lang ng biyaya ng Panginoon, doon tayo nakakapaglingkod sa Diyos. Kaya nga po nandito tayo right now. This is God's sanctuary. Maging ako, hindi rin ako karapat-dapat to enter in the sanctuary of the Lord. But because of His grace. Yun ang dahilan ng grace. But this grace, hindi po dapat siya samantalahin. We need to obey. Kaya nga sabi mo ng Titus 2:11 and 12, it teaches us to say no to the worldly passions. Amen. Okay? So, tayo pong lahat ay protected ng Panginoon. Hindi iaalaw ng Panginoon basta-basta ka na lang susugurin ng kaaway. Take note, ang mga Kristiyano po, hindi po tama yung sabihin natin, hindi yan basta-basta sumusuko. Dahil ang Kristiyano, hindi sila sumusuko because we have God protecting us. Amen? So, hindi po tayo talunan. Because we have our God na nagtagumpay na. Kaya nga, sumusunod lang po tayo sa panuntunan ng ating Panginoon. Kaya nga, sa ating pagsunod sa ating Panginoon, makakakilos lang si Satan kung bibigyan natin siya ng pagkakataon. Kung iaalaw lang natin siya. Kung magkakaroon ng doorway o foothold si Satan sa buhay po natin. Tingnan po natin ng Ephesians 4. In your anger, do not sin. Kung kapampangan ka, ito, tamang-tama sa'yo. No, kasi marami pong mga gutom. Pag gutom, galit agad. No, kung babasahin niya, in your hunger, do not sin. Parang okay din no? Pero sabi ng Panginoon, in your anger, sa inyong galit, do not sin. Paano? Do not let the sun go down while you are still angry. Ibig sabihin, hindi naman po sinasabi dito, umaga nangyari. Mamaya 6 o'clock kita patatawarin. Hindi po ganon. Kasi nga po, pag na-prolong na yung anger, it leads to hatred. Pag sinabing hatred na, meron ka ng balak na gumante. At yung anger actually, ito yung magtutulak sa'yo to murder the person. No, sa pamamagitan ng pag-iisip.
Kaya ayaw ng Panginoon na mag-long yung anger, kundi madaling magpatawad. Kumbaga, i-release na po natin siya. Kasi nga po, kapag po hindi ka nag-release ng forgiveness, ang tendency, ikaw ang pinapahirapan yan. Yung tao, okay na siya. Yung tao, nakakatulog na siya. Nakapag-siesta pa siya kaninang 1 o'clock o mamayang 1 o'clock. Okay? Ikaw, hindi ka makapag-siesta kasi naiisip mo siya. Eh kung nirelease mo na siya, pinatawad mo na siya, hindi nakapag-siesta ka rin. Hallelujah! No, meron po akong nakasama. Actually, ang position niya, OS, Ordinary Seaman. No, ang sahod niya is nasa $600 monthly. Ako, nasa 2,000 mahigit na. Okay? Ayaw niya sa akin kasi nga po, nagli-lead po ako ng prayer meeting. Hindi ko po alam kung bakit ayaw niya sa mga gwapong nagsishare ng gospel sa barko. Bumili po siya nasa Amerika po kami, bumili po siya ng pizza. Hindi niya alam, meron akong biniling 5 pizza. Kasi po pag lumalabas ka, meron time ka para mag-shore leave, para makabili rin ng mga gusto mong kainin sa barko. Noong in-offer niya yung pizza niya na ganito kalaki, sa Amerika po kasi maraming ganyang kalaki na pizza. Maliliit. Okay. Tigwa $1 ata during that time or $2. In-offer niya yung pizza niya sa mga nanonood sa mess hall, pero sa akin di in-offer. Okay? Kilala ako ng mga kasama ko sa barko kasi sila po yung nakasama ko na meron akong 5 binili. Kaya nga nakangiti lang ako. Tapos sabi niya, "Sir, hindi niya alam meron ka 5, no?" Okay? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. He will give us wisdom. He will give us this knowledge para matanggal po tayo dyan. He will protect us. No? Actually po, hindi po ako yung nag-suggest na bili ako ng pizza. Meron po akong kasama noon. Sabi niya, "Sir, parang ang sasarap ng mga pizza." Nung nakita ko mura lang, bumili ako ng 5. Pero hindi ko po linabas yung pizza ko that night. Kasi alam niya, it's a revenge. Okay? Hindi ko po. Pero inunti-unti ko po siya. Until one day, nagpasorry po siya sa akin. Why? As we obey the Lord, God will protect us from any shame. Yung integrity, patutunayan ng Panginoon yan, i-guard ng Panginoon yan. Kaya nga, do not let sun go down while you are still angry. Why? And do not give the devil a foothold. Alam mo yung foothold? Ibig sabihin, maliit lang na space yan. Ganito lang, kasi foot eh. Ewan ko lang kung paa mo, ganyan kalapad. Okay? Maliit ng puwang. Ibig sabihin, sinasabi ni Lord sa atin, huwag mong bigyan ng pagkakataon. Maliit man yan na pagkakataon, igagrab ni Satan yan. No, sa ibang translation, sabi niya, don't give the devil a way to defeat you. Hallelujah. No, tayo lang po yung nagbibigay ng pagkakataon na makakilos si Satan sa atin. Sa pamamagitan ng paano? Kapag yung galit natin, pinabayaan natin. Hindi natin kaagad binigay kay Lord. Pero pag tayo yung humingi ng tawad kay Lord, gusto natin, okay, your sins are forgiven. Ganun kaagad, no? Pero pag tayo magpapatawad, load ka muna. Hanggat nakikita ko yung mga bitak sa paa ko, hindi maaalala ko, hindi ko makakalimutan ng ginawa mo. Alam mo, bitak ng, ang hirap matanggal niyan. Alam niyo yan, yung mga babae, marami niyan. No? Ibig sabihin, pinahirapan daw siya. Okay. Pero ang Panginoon, no, sinasabi niya sa atin, as we obey God, walang pagkakataon si Satan to torment us. O walang pagkakataon si Satan para pahirapan tayo because we have this protection. Kaya nga po, kapag po na-prolong na yung anger, ang tawag na po dyan is poot. Okay, wrath na. Ayun, kapag it will lead to hatred, to wrath. Okay, galit na, poot na. Kaya nga po kapag tayo po ay merong pagkakataon, nagalit po tayo,
ibigin na natin kay Lord. Hingin na natin tawad. In 1 John 1:9, He is faithful and just to forgive our sins. Just confess it. Hallelujah. Ang sarap buhatang walang kaaway. Kasi kapag may kaaway ka, lumilit ang mundo mo. Hindi ka makadaan sa lugar nila. Iiwasan mo sila. Hallelujah. Pero sa Calvary Temple, wala na yan. Okay, nakakapunta na po tayo kung saan-saan. Amen. Hallelujah. Naniniwala naman ako kasi linggo ngayon. Amen. 1 Peter 5 said, stay alert. Ibig sabihin, always have this presence of mind. Watch out for your great enemy, the devil. Okay? Ito po yung pinakakalaban natin. Bakit po kalaban natin si Satan? Sabi ng gospel, this is the reason why Jesus came on earth. To destroy the works of the enemy. Or the works of Satan. Okay? So watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion. Alam niyo yung prowling? Ito po yung parang ini-scout ka, ini-stalk ka. At dahan-dahan, hindi yan maingay. Okay? Tapos, he roars like a roaring lion. Roaring lion. Ibig sabihin, like lang, hindi talaga siya leon. Okay? Like lang siya, pero ito, looking for someone to devour. Lalamunin, laklakan. Okay? Titingnan niya. Kaya nga, yung mga obedient na anak ng Diyos, maingat yan kasi tinitingnan niya kung meron siyang pagkakataon. At kung tayo po ay obedient children of God, we are protected. Nasa household tayo ng Panginoon. We are protected. Isang sabi lang natin, Satanas, in Jesus' name, lumayas ka, walang pagkakataon na makahawak sa iyo si Satan, kaya lalayas po yan. Hallelujah. And in verse 9 said, inulit-ulit, stand firm. Hindi lang yung stay alert, hindi lang watch out, but stand firm. Ibig sabihin, yung faith mo, patuloy mong isandal sa ating Panginoon. No, na pag-usapan po natin yung as we build a house dun sa bedrock. Okay? So, ganun din po tayo. Stand firm against Him and be strong in your faith. Na sa pamagitan ng ating pananampalataya, doon tayo nakakakilos to fight the enemy. We are not fighting to win the battle. We are fighting from victory to victory. Ibig sabihin, panalo na po tayo. Kaya nga, roaring lion na lang po siya. Wala na po talaga siyang pangil. Pero kung bibigyan natin ng pagkakataon, at diyan pong pustiso gumamit siya para laklakan na katam. Hallelujah. So let's stand strong in the faith against the enemy, for our victory and protection are guaranteed if we fight with faith. Kaya nga po sabi ng Hebrews 11 verse 1, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Kung ano po sinabi ng Panginoon, kung ano po nakasulat sa ating Panginoon, tayuan lang po natin and we will see kung paano po kikilos yung faith na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya nga po in Ephesians 6 verse 11 and 12, put on all of God's armor. Pag sinabing all. Hindi pwedeng iisa lang. No? Ito po yung sinusulat po ni Pablo, yung Ephesians 6 na pinusulat ng Panginoon. No, nakikita niya yung mga Roman soldiers. Actually, mga Roman soldiers na ginagamit ng Rome na ibig sabihin talagang ready to fight for battle. So, yung mga soldiers na to, kapag po gigera na sila, full gear. Chine-check po nila isa-isa. Kaya nga po, yung lahat ng armor available for us, isuot po natin, gamitin po natin. So that you will be able to stand firm against all the strategies of the devil. Ang demonyo, si Satan, he is using everything. Lahat ng pagkakataon gagamitin niya. Kaya nga lahat ng baluti, lahat ng mga armor ng Panginoon, gamitin po natin. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers, authorities of the unseen world, against mighty powers in the dark world, against evil spirit in the heavenly places. No, marami po tayong kalaban. Ibig sabihin, according to their ranks. Kaya nga po, wag po tayong pakampante. Wag po tayong matulog sa pansitan. Matulog po tayo sa spaghettihan. Mas masarap yun.
Hallelujah. No? Kaya nga, we do not need yung weapon ng mundo. What we need is the weapon of God. The armor of God na kailangan po nating isuot. Every day po to, no? As we wake up in the morning, isuot na po natin ang baluti. Kasi nga po, the battle is ongoing. Kasi po, si Satan ayaw magpatalo. Ayaw niyang tanggapin na talo na siya. Huwag po din po kayong papayag na hindi lalaban. Kasi po, panalo na po tayo. Hallelujah. Ibig sabihin, undefeated po ang ating Panginoon. Hallelujah. So tayo rin po ay kailangan lumaban for the glory of God. Kaya nga sa ating pagsunod, nandun po ang protection ng ating Panginoon. Let us wear the armor of God for our protection and victory daily. Hallelujah. Ano po yung mga armor na to? Sabi po ng 6:14, tuloy lang po natin, stand firm then with the belt of truth. Yung katotohanan na tayo po ay ligtas na. Kaya nga, we have to read the Word of God. Okay? Buckle around your waist with breastplate of righteousness in place. Ibig sabihin, yung righteousness mo, yung integrity mo, yung uprightness mo, based from the truth of God, na panghawakan natin ito. With the feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Yung paa po natin ready to share the Word of God. Okay? Tapos sabi niya, in addition to all this, take up the shield of faith. May shield of faith. No, kailangan po nating gamitin din yung shield. Kasi nga po ang kaaway, he is actually throwing flaming arrows para po ma-distinguish natin ang mga arrows na yan from the devil. Ibig sabihin, pwede po tayo all the time sa faith natin. Para po may iba tuman ang kaaway sa atin, masasabi natin, I am forgiven. No, meron po akong bina-Bible study. Nandito po siya. Dito na lang ako titingin. Alam niyo po, napaka-effective po nito and I am actually excited to teach them. Kasi po, meron pong isa doon na nakilala pong mainitin ng ulo. Linalagnat parate. Pero naborn again, at nung naborn again, naging inviting ang buhay. Kahit sasabihin niya, yan yung dating mainitin ng ulo, ang sama ng ugali. But because he has this shield of faith, nakakatayo siya at nagiging encouragement siya sa mga barkada niya, sa mga kasama niya sa trabaho, sa mga kakilala. Why? Kilala siyang mainitin ng ulo, hindi maganda ugali, but binago ng Panginoon. May babato man ang kaaway sa kanya, sasabihin lang niya, I am forgiven. Sasabihin lang niya, I am obedient children of God. Sasabihin lang niya sa kaaway as he throws these flaming arrows. Alam niyo yung mga flaming arrows? Yan yung mga pagmamarites minsan ng tao. Gagamitin ni Satan. No? Di po ba sa bahay niyo, nung kayo tumanggap sa ating Panginoon, pag uwi niyo, totoo kaya yan? Hallelujah. Nakarinig na po kayo niyan? Totoo kaya yan? Lenta mo po? Lenta mo yan po? 2 weeks mo, magbalik na dati? Hallelujah. Wala na po dito yan. Amen. Kung tayo po sumusunod sa ating Panginoon, we can have this shield of faith to extinguish all the flaming arrows of the evil one and take the helmet of salvation. Alam niyo po yung helmet of salvation, given na po sa atin yan. Pero panghawakan po natin. Because this salvation belongs to God. At in-entrust na po sa atin yan. Kaya nga po, let us offer ourselves, our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, dahil ito po ang kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Then, yung metanoia, yung repentance, yung transformation, yung metamorphosis. No, kaya nga sinasabi namin, madalas ang sa langit maraming kapangpangan. At kapangpangan ang lingwahe sa langit. Kasi po yung Greek word kasi may mga similarity talaga sa kapangpangan. No, yung metanoia, maririnig mo yung metanoia.
Tama? Okay? So yung repentance, no, sumusunod na nagbagbago po tayo. Tapos hindi lang po yan, the sword of the Spirit. We need to read the Word of God, meditate it, understanding it, asking the Holy Spirit kung kaano ka-powerful yung Word at kung paano natin gamitin yung Word. Huwag ka lang puro John 3:16. Amen. Hallelujah. Isama mo na rin yung John 11:35 para hindi mo makakalimutan. Hallelujah. Kung di mo pa alam, buksan mo yan, kapatid, pag uwi mo sa bahay. Okay. And pray in the Spirit in all occasions. Meron ka na sword. Okay? Meron kang sword to fight. Ito lang po yung baluti at meron din tayong panalangin na gagawin every time. In all occasions. Ibig sabihin, in all occasions, in all 24/7 ito, no? Walang, lahat may okasyon. Di po ba lahat may okasyon araw-araw? No? Meron kang okasyon ng pagmumukmok. Meron kang okasyon ng pagrereklamo. Meron kang okasyon ng paghihilata. Meron kang okasyon na walang gagawin. Di po ba? Araw-araw, may okasyon. Sabi niya, Pastor, pwede po bang uminom ng wine? Pag may okasyon lang po naman. Alam ko, everyday may mga okasyon eh. Yun nga, okasyon ng pagwawaldas ng pera, okasyon ng kain ng wantosawa, okasyon. Baka araw-araw po yan. Pero sabi ko, okay lang po yan kung si Lord nag-glorify every time you drink wine. Hallelujah. Eto, segue lang ako. Bakit si Lord gumawa ng alak? Alam mo po, yung ginawang alak ni Lord, hindi lang good for that day. Good for 7 days po yun, or good for another 4 days or 3 days. Hindi po uubusin yung araw na yon. At yung mga Hudyo, galit din po sila sa mga lasing. Hallelujah. Hallelujah. At alam ko po yung uminom doon sa alak na ginawa ng Panginoon, nahimasmasan. Kasi po kapag ikay lasing na, hindi mo na mawari kung ano ininom mo. Ba't nasabi, ito yung pinaka-best na wine. Ibig sabihin, nahimasmasan na wala ang kalasingan. Amen. Buri mo dagdagan kaya pa. Metong mong boti. Pastor, boti mo litruya. Hallelujah. Okay? In all occasions, with the kinds of prayers and requests. Okay? Kaya nga, we need to become dependent sa ating Panginoon as we fight the enemy. Hindi po tayo nag-iisa dyan. Kasi nga po, ang protection ng Panginoon sama sa atin whenever we ask Him. Kasi nga po, may free will. And whenever we pray, na sinasabi natin, let your will be done, nangyayari po yan. Gumagawa po ang Panginoon. So as we wear the full armor of God, let us not forget to pray continually, securing our protection and victory. Secured na po yan. Kaya nga po, we need to claim it. Okay? Even with our salvation, it's true that we can never lose our salvation. Tama po yan. Pero if, conditional po yan, if we continue to live under God's protection. Ibig sabihin, as we obey God every day. Take note, hindi lang po tayo nag-obey because of the obedience sake. Kaya nga po tayo nag-obey because we want to know God. We want to establish this good relationship sa ating Panginoon. Kaya nga we obey. Take note po, hindi po tayo nag-church for the sake ng church lang. We go to church because we want to enjoy this good relationship with God or with Jesus. Gusto nating ma-establish pa, gusto nating lumago pa, gusto nating lumalim pa sa pag-ibig ng Diyos. Gusto pa nating makilala ang Panginoon. Hindi po tayo nag-church because meron kang blessing. Nag-church po tayo dahil ang hinahanap natin yung blessor, hindi yung blessing. We want to establish this good relationship sa ating Panginoon, kaya nga po nag-church tayo. Amen? Hallelujah. So even si Jesus, He learned obedience, no, from the things He suffered. Yes, nagsasuffer ka, may mga sufferings na nangyayari sa'yo. Pero as we obey the Lord, natututo po tayo. Even Jesus, during the time na nasa Garden of Gethsemane po siya, He prayed about these things.
pero he learned obedience. In this way, God qualified him as a perfect high priest, and he became the source of eternal salvation for all those who obey him. Kaya nga po ang ating Panginoon sumunod, naging high priest po natin siya. Kaya nga po sabi ng Hebrews, let us approach the throne of grace with confidence. Hallelujah. So may warning. Sabi po ng Thessalonians 1:8, he will punish those who do not know God and do not obey. Yes, hindi mo talaga masusundan ang Panginoon kapag hindi mo siya kilala. Kaya nga po nakakasunod tayo kasi po nagpapatuloy tayong nakikilala pa ang Panginoon sa buhay po natin. Do not obey the gospel of the Lord Jesus Christ. Okay? It's a warning for those who do not obey the Lord. Obedience is a way to live under God's protection. Amen. Pangalawa po, obedience, okay lang po maging 10 o'clock po tayo. Para paglabas po natin, nandun na kagad ang mga second service. Hallelujah. Obedience brings divine protection because obedience grants us with wisdom to avoid danger. Yes, may protection po tayo, pero we need to become discreet. We need to become intelligent about these things. Okay? Dahil ang obedience natin, ilinalayo po tayo o iniiwas po tayo sa kapahamakan. No? Sabi nga ng Psalms 23, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for your rod and your staff, they comfort me. This is obedience. Kaya nga po, kung nandyan man, lilid tayo sa ating Panginoon, protected tayo ng Panginoon, pero bibigyan tayo ng Panginoon kung paano tayo makawala dyan at makaiwas dyan. Okay? Kasi nga po, ang pagsunod natin sa ating Panginoon, binibigyan po tayo ng katalinuhan. No, parang yung nagkwento, hinding-hindi na ako magkakasino. Nag-drive, nakita yung kasino, bagong gawa. Papasok ako, magpapark ako, pero hindi ako papasok. Nag-park sa parking ng kasino sa likod. Sino yung nakapunta ng kasino? Ako sa Encore. Kasi may nagpakasal doon ginawa. Kasi pasok na naman ako sa kasino. Okay. Sa parking lang ako. Pagdating ng parking, nakapag-park, papasok ako pero hindi ako magsusugal. Pumasok. Nandun na sa sugalan, titingin lang ako, pero hindi ako pupusta. Anong ending? Proverbs 19:16, obey the law and live, ignore it and die. Ibig sabihin, kung in-ignore mo yan, kino-consider mo yang worthless, walang halaga. Kaya nga mamamatay kasi walang halaga ang mga salita ng Panginoon sa iyo. Kaya nga we need to obey. Dahil alam natin ito ay worthwhile. Ito ay worthy na marinig at mapag-aralan natin siya. Hindi siya worthless, kundi ito ay worth na pag-aralan siya. Hallelujah. This is the reason why we are here. Nagpatuloy po tayo sa salita ng ating Panginoon. Proverbs 2 said, for the Lord grants wisdom, of course, sa mga nag-o-obey, from His mouth come knowledge and understanding. So sa ating pagsunod, sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon, nagkakaroon ng katalinuhan. Nagkakaroon ng wisdom. And He grants a treasure of common sense to the honest. Okay? Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng matinong kaisipan. Kapag binasa mo ang salita ng Diyos, sumunod ka, okay? Nagpo-provide ito ng common sense. Okay? Ibig sabihin, ito yung naintindihan mo paano sumunod. He is a shield to those who walk with integrity. Yung namumuhay ng may katapatan, na may integridad sa salita ng Panginoon. In verse 8, He guards the path of the just and protects those who are faithful to Him. Pinoprotektahan niya, nagpapatuloy ito, no, sa mga sumusunod sa ating Panginoon. Kasi paano ka protektahan ng Panginoon? Paano ka ilalayo sa danger ng Panginoon kung hindi ka naman sumusunod sa Kanya? Hallelujah. No, kung tao susundan mo, mapapahamak ka. No, katulad nung ako'y kabataan pa, nanliligaw pa, buti na lang. Hindi siya inapangasawa ko, pero nakakahiya kasi. So hinatid ko po siya sa bahay nila, ay nag-brown out. Ang kabataan, college student, nag-brown out, pabida.
Sabi ko, sumunod ka sa akin para, kasi po yung dadaanan namin, hindi pa sementado. Tapos yung kanal, nasa daan. Minsan lumalabas pag overflow. Okay? Galing ulan. Hindi mo makita kung saan yung... So nakikita ko po, yung medyo kulay puti, lupa. Okay? Sabi ko, pag try ko, dito ka. Dito pa. Yung pangatlong dito pa, kanal. Kaya pala maliwanag, makintab, kasi tubig. Tubig, kanal. Lubog ang dito. May kiti-kiti pa. Kulay itim pa. Magmula noon, hindi na ako nagpakita sa kanya. Kaya nga kapag tao sinundan mo, mapapahama ka. Buti, hindi kagad siya tumalon. Kundi dalawa kami. Na may kasoso. Ketang manyaman ay ta. Hallelujah! Alam niyo po, alam ko pa yung amoy hanggang ngayon. Hallelujah! Kaya sabi ng Proverbs 9:10, no, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Knowledge of the Holy One is understanding. Kaya nga, binibigyan po tayo ng katalino para makasunod. In verse 11, for through wisdom, your days will be many and years will be added to your life. Ayaw po ba natin yan? Kaya nga po, linalagay po, inaalis po tayo sa danger. Ibig sabihin, iniiwas po tayo ng Panginoon, protection tayo ng Panginoon, at nais ng Panginoon, ma-enjoy po natin ang buhay. Long life. Hallelujah. If you are wise, your wisdom will reward you. If you are a mocker, alam mo yung Tagalog ng mocker? Hamaker. Hindi po ba? Okay, kapag ikaw ay mocker, okay, ibig sabihin, inahamak mo ang salita ng Diyos, you will suffer alone. Okay? Pag-aral po natin po yung Proverbs, no, about wisdom. Sabi po ng Proverbs 2:12, wisdom will save you from evil people. Amen. Kaya nga po nagbago na yung mga kaibigan niya, no? Or yung mga kaibigan niya, sinama niya sa church. Kasi ayaw niyo pong manatili silang evil. For those whose word are twisted. Ibig sabihin, mga salita nilang baluktot. Hindi po ba maraming mga baluktot na reasoning, na dahilan ng mga tao dito sa lupa? Mag-church ka, Calvary. Burida ka niyan, yung tithes and offering mo. Pero alam niyo po, ang tithes and offering, susi po ng pagpapala, hindi kawalan. Marami na pong nakapatunayan yan. Maging nga yung hindi mga Kristiyano, naniniwala dyan. Yung mga Kristiyano, hindi naniniwala. Parang baliktad. Hallelujah! Hallelujah! Masisira buhay mo dyan sa Calvary. May sira ko, biye? May lagu ko pa, pamesa tingin eh. Tulada. Okay. Proverbs 2:16. Wisdom will save you from immoral women. Although panglalaki po to, no? From seductive words of the promiscuous women. Ibig sabihin, ito yung mga adulterers, yung papalit-palit. Okay? So gusto ng Panginoon, isa lang talaga eh. So sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng katalino ng galing sa ating Panginoon, ililigtas ka ng Panginoon sa mga babaeng yan. Alam mo, hindi naman po talaga magandang babaeng nakasulat dito, immoral lang eh. So ibig sabihin, wala sa ganda yan. Pero wala dito sa Calvary niyan. Amen? Dahil mga Calvary, mga faithful sa asawa. Amen? Yung iba di makapag-amen. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga po kung kayo ay dalagat binata pa, meron pa ba ditong nagpipray ng asawa? Taas ang kamay, kundi di ka bibigyan ng Panginoon. Aba, lahat pala. Meron. Parang may asawa na yung nasa likod. Meron. Huwag kang mag-alala. Katulad na sinasabi ko madalas, naisilang na kahapon. Hallelujah. Proverbs 3:1 and 2, my children, never forget the things I have taught you. Store my commands in your heart. Anong pag-store natin? Sabi niya, if you do this, you will live many years and your life
will be satisfying. Hindi ka mawawalan, no? Alam mo po yung jhana pa? Yung jhana pa? Ibig sabihin, hindi ka pa satisfied niyan. Pero as you obey the Lord, makikita mo yung buhay mo satisfying. Hallelujah. In Proverbs 3:13-11, blessed are those who find wisdom, those who gain understanding. Pinagpala po sila. No, yung mga may wisdom that comes from the Lord. For she is more profitable than silver and yields better return than gold. He is more precious than rubies. Nothing you desire can compare with her. Long life in her right hand. In her left hand are riches and honor. Alam niyo bakit po she ang kinonsider ang wisdom? Para daw po siyang babaeng pinupursu. Di po ba, pag pinupursu natin yung babae, ayaw natin siyang mawala sa atin. Di po ba, nung pinupursu niyo yung asawa niyo, anyang ikwayo niya, binili yun eh. Hindi po yan ang wisdom ng Panginoon. Ang wisdom ng Panginoon, nakita po natin, it's satisfying. Why? Kasi po, there is actually long life sa right hand, left, riches and honor. Hallelujah. Kaya nga po, kapag ikaw ay nakahanap na ng asawa, you find treasure and favor from God. Yung may asawa na faithful, sumigaw ng hallelujah. Yung hindi faithful, sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko na, wala niyan sa Calvary Temple. Alright, tuloy tayo. In Proverbs 4, my father taught me. Sino po tatay ni Solomon? Solomon po nagsulat nito. Okay? Okay, take my word to heart, follow my command, and you will get wisdom, develop good judgment. Don't forget my words or turn away from them. Don't turn your back on wisdom. Ibig sabihin, do not disobey. And she will protect you, love her, and she will guard you. Getting wisdom is the wisest thing you can do. Actually, obey the Lord is the wisest thing to do. And whatever else you do, develop good judgment. How to gain wisdom? Always obey God's word. Alam niyo, yung mga 30 and above, wala na pong wisdom tooth yan. Pero hindi ibig sabihin na wala yung wisdom nyo. Pero as we obey the Lord, nag-grow tayo sa wisdom. As we obey the Lord every day, nag-increase po ang wisdom natin. And third, obedience brings divine protection because obedience gives us authority over the enemy. Hallelujah. Ito po yung dahilan kung bakit in-equip po tayo ng Panginoon to overcome the enemy. Kasi po, nabigyan na po tayo ng authority. Ano po yung mga authority ito? Sabi na James 4:7, submit yourself therefore to God. The word is submit. Ibig sabihin, to surrender. To obey God. And resist the devil and he will flee from you. Yung flee, karipas ang takbo. Hindi yan yung palakad-lakad lang, pawardi-wardi. Pag sinabing flee from you, karipas ng takbo yan. Why? Kasi nga, alam ni Satan, you are obedient children of God. Kaya nga, as we submit to God, walang compromise. No, baka sabihin, kasi kapag may compromise, baka sabihin ni Satan, aba, barkada kita. Ba't mo ako pinapalayas? Sanggandikid tayo, di ba? Sabi mo, walang iwanan. Hallelujah. Sino yung dati uminom ng San Miguel? Parang panalo daw yung angel kapag nakatayo. Eh pag nakatungga, talo na. Pero wala dito niyan. San Miglite lang. Ay wala din dito niyan. Amen. Amen. Kapag hindi totoo yan, nag-amen ka, nagkasala ka. Amen. Amen? Kumonti. Alam niyo kapatid, ibigay mo na. Sumunod ka na sa Panginoon ng todo. Hindi mo pagsisisihan yan. Wala pang gastos. Hallelujah. No, kaya nga we need to obey the Lord. Meaning, as we submit ourselves to God, ibig sabihin nun, nasa side tayo ng Diyos.
Kaya nga, we can resist the devil. Dahil nasa other side siya. Amen? Okay? If you are under God's authority by surrendering your will and plans to Him, as we submit to God, the enemy will be under your God-given authority. Paano to? In Luke 10:19, I have given you authority. Si Lord ang nagsasabi nito sa kanyang mga disciples, and we are disciples of the Lord. Amen. Sa lahat ng disciples ng Panginoon, sumigaw ng Hallelujah! Alright. He has given us the authority to trample on snakes and scorpions. This represents devil or Satan. Okay? To trample. Ibig sabihin ng trample, under your feet. Ibig sabihin, yayapak-yapakan mo yan. With all your strength, with all your weight. Okay? Ibig sabihin, pupulbusin mo yan. Nakakita na po kayo ng ng uod. Nung inipakan natin, tiniris natin sa kabila. Wala naman po siguro ganun, no? Pag sinabing trample, talagang titirisin yan. Talagang full weight. Ibibigay mo lahat ng bigat mo. Tama? Ibig sabihin, as we trample Satan, galit na galit tayo sa kanya. Hindi tayo magkaibigan. Sinasabi mo kay Satan, hindi tayo bati. Hallelujah! No, yung iba, sinasabi nila, huwag mo siyang gagalawin. Hindi ka niya gagalawin. Adyang na ang gawan mo, adyang ay may pansinan. At takyana ka pa rin. Ganon katuso si Satan. Okay? Sabi niya, and trample the snakes and scorpions to overcome all. Pag sinabing all, lahat. Todo pati bato. The power of the enemy. Nothing. Ito po yung masarap. Nothing will harm you. Why? Because we have given this God-given authority over our enemy. No? Sa Acts 19, ito po, kwento po to, nakakatuwa po to, pero meron siyang significance sa buhay po natin. In Acts 19, God gave Paul the power to perform unusual miracles. Bakit po siya unusual? Pag sinabing unusual, ang Diyos lang ang kumikilos, hindi si Paul, no? Take note, hindi si Pablo ang nagmilagro. Ang unusual siya because when handkerchiefs or aprons that had merely touched his skin, talaga nahipo lang. No? Siguro dito nakuha yung mga dati nating kasama sa Apo. Sino nagpupunta sa Apo? Hindi po ako nagpupunta sa Apo, kay Ingkong. Okay, yung kuko ng panyo. Parang ako lang nakaka-relate. Okay? And touch his skin were placed on sick people. They were healed of their diseases and evil spirits were expelled. Ganon ka-powerful yung authority na binigay kay Paul during that time ng ating Panginoon. Kasi nga po si Pablo ay apostles ng Panginoon. At kapag apostle ka ng Panginoon, yung miracles talaga sumusunod sa iyo because you are being used by God for His glory. Then ito, yung mga anak, yung 7 anak ni Sceva, okay? Kasi nakita nila, wow, ang ganda. No? Parang madali lang. Okay? Punas-punas lang. Okay. Tapos lumalayas ang demonyo. A group of Jews was traveling from town to town casting out demons or evil spirits. They tried to use the name of the Lord Jesus in their incantation. No, dinagdag pa. Okay, hindi pa sila nagkasya doon sa mga chinachant nila, nagdagdag pa sila. Sinasabi nila, I command you in the name of Jesus whom Paul preaches to come out. Okay? The 7 sons Sceva, a leading priest, were doing this. Ginagawa nila to. But one time, or one day, when they tried it, the evil spirit replied, I know Jesus. I know Paul. But who are you? Parang sinasabi ng evil spirit, parang barkada lang kita eh. Okay? Si Jesus kaaway ko. Si Paul kaaway ko. Pero ikaw, pinapalayas mo ko. Sino ka ba? Para sumunod ako sa'yo. Okay? Ang hirap ata noon. In Jesus' name, yung tinuturo ng mga pastor sa Calvary Temple, lumayas ka!
Hindi po lalayas yan. Baka aakbayan ka pa niyan. Pare, itang sinabi mo, parehas mo sasabihan na rin kaya ko. Hallelujah! But one thing, then the man, ito po yung ginawa. Hindi mapalayas. Ang ginawa, then the man with the evil spirit leaped on them and overpowered them and attacked them with such violence that they fled from the house naked and battered. Bugbog sarado, hubad pa. 7 lalaki to. Isa lang ang kalaban. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga po kung babasahin po natin Acts 19, binigyan ng pagpapahalaga ang pangalan ng ating Panginoon dahil sa nangyari. At sa nangyari, yung mga witchcraft sa lugar po niya, sa Ephesus, marami pong mga nagpa-practice ng witchcraft or sorcery. Sinuko nila sa ating Panginoon dahil mas powerful ang pangalan ng ating Panginoon. At kailangan siyang bigyan ng pagpapahalaga sa buhay natin. Bakit po nangyari to? Yung pag-cast out ng demons, kailangan po submitted tayo sa ating Panginoon. Ibig sabihin ng submitted, meron tayong magandang ugnayan sa ating Diyos. Anak tayo ng Panginoon. Hallelujah. At ang salita ng Panginoon nagpapatuloy sa buhay po natin. Kaya if we have a right relationship with the Lord, that means you are truly obedient. And because you are obedient, you are confident to use your God-given authority against the enemy. Alam mo, kapag wala kang compromises, kapatid, kaya mong harapin ang kalaban. Hallelujah. Kaya obedience brings divine protection. Obedience provides a wall of protection around us. Hindi po yan basta-basta na protection. Obedience grants us with wisdom to avoid danger. And obedience gives us authority over the enemy. John 10:27-28, my sheep listen to my voice. My sheep, just like the Lord is my shepherd, and I shall not want. Okay? In Psalms 23. So my sheep listen to my voice. I know them. Hallelujah. And they follow me. Meaning, the way how we listen to the Word of God, the way how we follow God, God knows them. Alam ng Panginoon. Wala tayong pwedeng itago sa ating Panginoon. Pero the good news is, I give them eternal life. And they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Why? Because having a good relationship with God, we listen and we obey God. At ang pangako ng Panginoon, hindi niya tayo bibitawan. Hindi niya tayo pababayaan. He will provide protection. He will provide wisdom. And He will take care of us. And this relationship is solely between our God and us. It's exclusive. It's a personal relationship. Hindi yung nakikisabay ka lang. Hindi yung nakikisama ka lang. Kailangan kilala tayo ng Panginoon. It's a personal invitation from God that to listen to Him and to follow Him. And with that personal invitation of the Lord sa iyo, kung susunod ka sa ating Panginoon, kilala ka ng Panginoon. And He will give us eternal life. At hindi tayo mamamatay. At hindi tayo mawawala sa presensya at sa kamay ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. This is God's promise. True sheep of the Lord will never perish because they always recognize His voice and obey Him. Alam niyo po, this is the reason why napaka-importante to obey God. Dahil nais ng Panginoon makasama tayo sa buhay na walang hanggan sa Kanyang kaharian. And dun lang natin fully maranasan at maintindihan at masabing, eto nga ang sinasabi ng salita ng Diyos.
The Lord is my shepherd, and I shall not want. Because in heaven, everything is provided. In heaven, doon po ang lugar na pinangako ng Panginoon na best life. Pero nasa sa atin ang desisyon. The word is, my sheep listen to my voice. We need to listen to Him. And we need to follow Him. If this is your personal decision to listen and to follow the Lord, and you will have this promise that you will never perish because we always obey the Lord. Because we know Him. At alam natin ang buhay na to, isi-secure tayo ng Panginoon. The word is, nothing will harm us. Yes, may mga problema tayo, may mga pagsubok. But His word is true. Panghawakan natin ang salita ng Panginoon. Siya mismo nagsabi, I will never leave you nor forsake you. Yes, nakakaranas ka ngayon ng problema. Posible nakasingit ang kaaway sa'yo because nagkaroon ng open door. But as we decide to fully surrender our life to God right now, i-command mo, kapatid, yung problemang yan, yung kahirapan na yan, yung sakit na yan, to go out, to come out sa buhay mo. Susunod yan kapag fully surrender and committed na ang buhay mo sa ating Panginoon. Hindi yan gagawin ng 1 week, 2 weeks, just now, today. Kung susunod ka sa ating Panginoon, kung gagawa ka, kung pakikinggan ng Panginoon, ang sinabi ng Panginoon, we will have this life. And we will have this authority. Because we are with God. Hallelujah. Shall we all stand?